At yan yung hindi maintindihan ng ibang tao. Kaya lagi silang naghahanap ng bagong sapatos, bagong gadget, at saan tayo uli magbabakasyon. Gusto nila maramdaman uli yung high na yun. Walang masama na mag-dream ka ng mga bagay na yan because it will make you happy. But don't expect that it will make you happy forever because almost all the time, it won't. Kasi most people, pag bumalik sila sa baseline after nung high excitement level nila, iisipin nila, ba't ganun? I feel empty again. Malungkot daw sila. Unless it's clinical depression, most of the time, people just go back to their baseline emotion or feeling. And it's okay. Bilin mo or gawin mo lahat ng gusto mo. Basta remember, you will always go back to your baseline. And that's the reality of being a human. Ganun lang talaga. So, ang point ko ay, kung ang meaning at purpose ng buhay mo ngayon ay mapunta sa langit at mabuhay dun forever, think again. Kung dadalhin mo pa din yung same na isip mo or consciousness mo ngayon dun sa langit, then dadating yung law of familiarization or habituation at some point, di ba? Then you're gonna start asking, what else is here in heaven? Baka magtanong ka na ulit ng purpose mo dun after 1 billion years na nandun ka. Unless babaguhin ni God yung way mo ng pag-iisip. Kumbaga, God will hack or manipulate your brain para hindi ka na maapektuhan ng familiarization or para hindi ka na maboard sa langit. Siguro sasabihin ng ibang believers dyan, hindi mangyayari yon kasi that will never happen kasi God knows what's best for us. And it's still better than masunog ka sa hell. Maybe. And yes, that's true. It wouldn't be good na masunog forever. But then again, remember, law of familiarization and habituation. Siguro after 1 billion years burning in hell, mainit pa ba yun? At some point, I think masasanay ka na, di ba? Baka magsisindi ka pa ng yosi doon sa apoy. I'm just saying. And also, kaya mo bang mabuhay sa langit ng masaya knowing na yung God mo sent people to burn in hell na let's say nabuhay naman na mabait at may respeto sa kapwa pero mali lang yung posisyon nila ng pagdadasal or nagsuot sila ng bawal na damit or may nasabi sila ng maling salita na wala namang nasaktan na ibang tao pero yung God mo for some reason, sinunog pa rin niya yung mga tao na yon sa hell. Can you really be happy in heaven worshiping and praising that kind of God? Kaya pag may kausap ako na religious at sinasabi sa akin na dapat isipin ko daw yung possibility of heaven, wala naman daw mawawala kung maniniwala, well, hindi ako affected eh. Kasi unang-una, wala tayong ebidensya na nag-i-exist yan. Pangalawa, even if it does exist, hindi siya nakaka-excite para sa akin. Alam mo kung saan ako na-excite? Sa buhay na to, sa katotohanan, na ito lang ang buhay na meron tayo. Isipin mo sa laki ng universe, sa ikli ng panahon na mabubuhay tayo, may chance ako na mag-matter. Right here, right now. Hindi sa isang afterlife or heaven na hindi ko naman alam kung totoo or kung totoo man, hindi din naman ganun ka-exciting. Why would I care about that? Nagdadala pa nga sa akin ng stress minsan dati yan eh. Yung believer pa ako, alam mo yun, sa religion, pagkapanganak mo pa lang, makasalanan ka na. You're never enough. May utang na loob ka kay God. Namatay siya para sa'yo. Anong ginagawa mo para sa Kanya ngayon? Lagi akong nag-iisip, nakakakos ng anxiety and fear. Tama ba itong ginagawa ko ngayon? Nanonood ako ng TV? Hindi ba dapat nagdadasal ako ngayon or nakikinig ako ng worship songs? Magiging worthy ba ako sa heaven? Naku, baka mapunta ako sa hell. Nakaka-stress pa. Religion puts your life in a box. It's a trap. It's not freedom. It's like being a robot, following orders. God is a dead-end answer because you cannot prove or disprove God. What you get is people talking about their gods and the meaning that their God gave their lives. And they want you to take the same as them. Gusto nila yun din yung maging purpose at meaning ng life mo, yung naisip nila na God. Now, as an atheist, I'm not going to tell you what the meaning of your life is. I don't know that. I'm not you. Linawin ko lang din, hindi ko sinasabi na kapag may religion ka or God belief ka, ay walang kwenta yung purpose or meaning ng buhay mo. Hindi po. Pwedeng magka-meaning yung buhay mo through religion if you choose to.